May magandang topic ngayong panahon ito. Pwede tayo mag-usap heart to heart patungkol dito. Ang tanong kapatid, pwede ba nating i-criticize ang ating gobyerno o ating leadership? Sa totoo lang, biblically speaking, pwede naman. Yun nga lang, there are two types of criticism. Constructive criticism and destructive criticism. Paano ba ito? Yung destructive, ang intention niya to shame, disrespect people, ano. Pero yung constructive, yung aim niya po ay to correct and to love people. Parang because of love, yan po yung pinaka-intention ng constructive criticism. So, yung sa pag-criticize, tignan natin paano ginawa ni Jesus ito. Sa New Testament kasi, ang form of government doon, lalo na sa lugar ni Jesus Christ, sa Sanhedrin. Kumbaga, segmented yan. Government, kanila, pinagkatiwala ng Roman Empire sa mga religious leaders ang pagiging head sa kanilang lugar. So, politically speaking, ang mga leaders nila sa gobyerno ay walang iba kundi yung mga religious leaders din nila. So mapapansin natin na constantly or consistently criticize ni Jesus yung mga yan dahil sa mga mali nilang gawa. Dahil supposed to be, mas alam nila yung kanilang ginagawa, alin ang tama at mali. So si Jesus ay mapapansin natin madalas po sa New Testament ay may constructive criticism siya sa mga ito. So, pwede nating tularan yun. Pero, ang importante naman dito kung yung intention ng puso natin on why we do criticism. Kasi, sa totoo lang sa panahon natin ngayon, ang hirap minsan malaman if you're speaking in truth and love sa social media. Kasi, di mo naman sila personally kilala eh. Ang kinaganda naman kasi sa New Testament before ay kilala si Jesus. Popular siya. And mayroon siyang authority over the church kasi rabbi siya, no? Kaya sa Sanhedrin, kung papansin natin, yung mga government authorities nung panahon niya, ay pwede siyang magsalita in a way na mas mataas ang authority ng katotohanan. Pero ito ang tandaan natin. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 15, always speak truth in love. Yan po ang tatandaan natin. Yes, pwede tayo mag-criticize sa ating gobyerno, pero with respect, because they are in a place of authority. Hindi lang yung basta makakriticize ka, magpuna ng mali, and then you are become disrespectful. Hindi po pwede yun. So, ngayon kapatid, yun lang po ang magandang topic natin ngayong umagang ito. At kung may mga katanungan kayo at gusto ninyong masagot ito, pwede ko pong gawan po ng content patungkol yan dyan sa mga katanungan na yan. So, God bless you. Take care.